Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Lahat naman siguro tayo ay nagnanais na yumaman at makaahon sa kahirapan. Kung may mga tao ang nagtsatsagang kumayod na parang kalabaw araw-araw, may mga tao ding umaasa na swerte ang makapagbibigay sa kanila ng hinahangad nilang pag-angat sa buhay. Mahilig ang mga Pinoy sa pagsali sa mga game shows sa telebisyon lalo na noong mga unang panahon. Kung hindi sila tumatama sa loto, marami ang nagbabaka sakali na makasali sila sa mga game show sa telebisyon dahil alam nilang instant pa-premyo din ang kanilang matatanggap kung sakaling sila ay swertehin. Nung hindi pa uso ang internet masyado sa Pilipinas, marami sa mga Pilipinong nakatutok sa mga telebisyon lalo na sa tuwing ipapalabas sa mga game show na namimigay ng pa-premyo gaya na lamang ng Wawawi ng ABS-CBN Channel 2. Marami noon sa ating mga kababayan ang naghahangad na balang araw ay makatapak din sila sa entablado ng Wawawi upang kahit paano ay maambunan din sila ng swerte. Ang ilang mga nagnanais makapaglaro doon ay nagtsatsagang pumila ng halos 2 araw. Walang maayos na pagkain at tulog habang ang ilan ay nanggagaling pa sa mga malalayong probinsya at nagbabaka sakaling maging isa sila sa mga contestant. May ilang sinuswerte pero mas marami ang minamalas. Ang iba ay nagagawang makapasok sa loob at nakakapaglaro, subalit mas marami ang mga naiiwan sa labas na patuloy na pumipila at nagbabaka sakaling sila ay makapasok sa loob. Pero sa labas pa lang pala, hindi na din biro ang kanilang pinagdaraanan. Sino nga bang hindi makakalimot sa ultra stampede ng Wawawi na karamihan sa mga nasawi ay mga taong nasa labas pa lamang at nagbabaka sakaling makapasok at makapaglaro sa loob. Hindi pa nga sila nakakasalang at nasusubok ang swerte sa pera o bayong, sa labas pa lang ay minalas na sila at ang kanilang pagpila ay parang naging bangungot na hindi nila makakalimutan sa kanilang buong buhay. Ano nga bang nangyari noon at bakit nagkagulo? Sino nga ba ang dapat sisihin at sino ang may pagkakamali? Nabigyan ba ng hustisya ang mga taong namatay sa trahedyang iyon at pinanagot ba ng batas ng Pilipinas ang dapat na managot? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong balikan ng kasaysayan upang alamin ang totoong nangyari sa ultra stampede ng Wawawi noong taong 2006. Lahat noon ay humaling na humaling sa programang Wawawi ni Willie Revillame sa ABS-CBN Channel 2 dahil sa pamimigay nito ng instant pa-premyo lalo na sa mga kapuspalad at walang-wala sa buhay. Marami ang nagtsatsagang pumila sa labas ng studio na nagbabaka sakaling makapasok at makapaglaro sa loob. Subalit hindi alam ng ilang mga nakapila na ang pagpila pala nilang iyon ang siyang magiging mitya ng kanilang kamatayan. Sino ba naman kasi ang makakaisip na ang simpleng pagpila mo para makasali sa isang game show ay magiging dahilan pala ng iyong pagkamatay? Nauwi sa trahedya ang isasalang masayang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programang Wawawi ng ABS-CBN. 73 ang kumpirmadong patay ng mag-stampede ng libu-libong manonood sa Ultra. 4 ng Pebrero taong 2006, nang mangyari ang stampede sa PhilSports Stadium sa Pasig City na noon ay tinatawag pang Ultra. May kapasidad lamang ito at kayang mag-accommodate ng nasa 17,000 katao lamang. Subalit ang mga taong dumagsa sa naturang stadium umabot ng nasa 30 katao. Halos doble ito ng maximum capacity ng naturang stadium. Naganap ang stampede matapos dumagsa ang mga tao upang makasali sa programang Wawawi ng ABS-CBN na noong panahong iyon ay nagdiriwang ng pinakauna nitong anibersaryo mula nang ito ay mai-ere taong 2005. Subalit ang inaasahang selebrasyon ay naging isang bangungot matapos masawi ang napakaraming mga naghangad na manalo at maambunan ng swerte ng naturang game show.
Sumugod ang mga tao sa mga gate sa pagkaakala nilang bukas na ang mga ito. Sa sobrang kapal ng tao, hindi nila inalintana ang siksikan at tulakan dahil sa pinanghahawakan nilang nag-iisang misyon. At yun ay makapasok sa studio at makapaglaro ng pera o bayong. Karamihan sa mga manonood na pumila sa labas ng stadium ay mahihirap at talaga namang tapos sa buhay, kaya labis silang nag-asam sa ipagkakaloob ng nasabing programa. Sa mga taong nasa laylayan ng gobyerno, malaking bagay na sa kanilang makasurvive sa araw-araw at makakain ng 3 beses maghapon. Pero ang game show na kagaya nito ay isang malaking pakikipagsapalaran din sa kanila at pag-asa na may mas maliwanag pang bukas ang naghihintay para sa kanila. Lalo pa't napag-alaman nila na ang jackpot prize noon sa pera o bayong ay pampasaherong jeepney, 2 tig 1 million pesos, 2 bahay at lupa, 20 tricycle, 2 taxi, bukod pa ang pangkabuhayan showcase at otomatikong 5,000 pesos na matatanggap ng mapipiling contestant ng game show. Ang normal na bilang ng mga tao na pumupunta sa naturang game show na nagnanais makapaglaro para sa isang normal na araw ay nasa 5,000 lamang. Subalit noong araw na iyon ay halos 6 na beses na mas marami ang dumagsa sa studio. Alas 6 ng umaga nang mamigay ng ticket ang mga staff ng programa. Ang ilan sa mga nakapila sa labas ng gate ay magdamag ng naghihintay at wala pang maayos na tulog at kain. Dahil lahat ay nagnanais makapasok sa loob ng gate, ang mga tao ay nagtulakan at nagkagitgitan. Tulakan na animoy nasa pista sila ng itim na Nazareno dahil sa balyahan ng mga tao. Dahil sa pagtutulakan, kumalas ang isa sa mga harang sa gate kaya maraming tao ang tumumba nang madaganan ng kanilang mga kapwa umaasa. Mas lalong nagkagulo dahil nagkaroon sila ng akala nilang mapapasukan patungo sa loob. Marami ang nagbalyahan at nagunahan na makapasok sa naturang lagusan. Subalit kung may ilang nakapasok sa gate, mas marami ang natumba, nadaganan at natapakan. Ayon noon kay Pasig Police Chief Senior Superintendent Raul Medina, dakong alas 6:45 ng umaga nang magsimula ng papasuki ng mga security guards sa LRT gate ng Ultra Stadium ang mga nakapilang tao na karamihan ay mga matatandang babae. Dahil sa kagustuhang mauna sa pilahan, ang karamihan ay nagsimulang magtulakan ng mga ito habang ang iba ay umakyat na sa waiting shed na naging dahilan para magiba ang gate at bumigay ang bubong ng waiting shed. Sa taranta ng mga tao ay nagtakbuhan ng mga ito kaya nadapa ang karamihan at natapakan na agad ikinamatay ng marami. Isa rin sa tinitignang anggulo ng pulisya na maaring pinagsimulan ng stampede ay nang may sumigaw umanong bomba. Kaya nagpanik at nagtakbuhan ng mga tao. Mayroon ding gwardyang nagsabi na wala man sa kalahati ang makakapasok sa mga tao na nasa labas, kaya marami din ang nadismaya at dahil sa gigil ay nagalit ang marami habang ang ilan ay pinilit makapasok sa loob na naging dahilan ng tulakan at balyahan. Umabot sa 66 mga diniklarang dead on the spot na mga responding doktor at pulisya kung saan 63 sa mga ito ay babae na pawang matatanda. Samantala sa Rizal Medical Center na namatay ang iba matapos isugod dito kasama pa ang ibang sugatan. Napag-alaman na isang araw pa lamang bago ang anibersaryo ay may matyaga ng mga nakapila sa gate ng Ultra para makibahagi sa pagdiriwang ng Wawawi Show sa pagpapakasakaling manalo sa programa. Agad namang nagpadala ng mga sasakyan ng MMDA para ihatid ang mga na-stranded na mga tao pauwi sa mga lalawigan ng Laguna, Pangasinan, Tarlac, Batangas, Quezon at Mindoro. Naihatid din ang mga tao patungo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa tulong ng iba pang mga government officials at pribadong individual na nagpadala ng mga sakyan para magbigay ng libreng sakay sa mga taong nagtungo sa Ultra habang namigay ng pamasahe ang ABS-CBN. Inako naman ng pamunuan ng ABS-CBN na sasagutin nila ang pagpapalibing sa mga namatay, medical expenses ng mga nasugatan at iba pang assistance. Kinansela rin ng ABS-CBN ang anniversary presentation ng naturang show at hindi muna nila itinuloy ang naturang programa. Gayon din, noong panahong iyon ina-postpone rin ang launching ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Lubos na ikinalungkot ng pamunuan ang hindi inaasahang pangyayari at ipinaabot ng ABS-CBN ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at nasaktan. Nagsagawa ng masusing investigasyon ng pulisya upang mabatid ang pinagmulan ng stampede kasabay ng utos ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na siyasatin ang naganap na trahedya at agad na magpalabas ng resulta sa loob ng 72 oras.
Binuo ang Task Force Ultra na binubuo ng National Capital Region Police Office, Department of Justice at Department of Interior and Local Government upang imbestigahan ang insidente. Sa investigasyon, lumalabas na nagtulakan ang mga tao matapos inanunsyo ng staff na 300 katao lamang ang maaaring makapaglaro para sa pera o bayong. Upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao, isinara ang gate kaya marami ang naipit sa tulakan. Sinabi rin ng task force na nagkaroon ng kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga organizer at mga ahensya ng gobyerno. Humingi umuno ng tulong ang ABS-CBN sa Pasig City Government at Pulisya, subalit hindi naman kasali ang mga ito sa production meeting. Kumalat ang balita tungkol sa insidente sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpaabot din ng pakikiramay noon ang Santo Papa na si Pope Benedict XVI, maging ang kalamang show na Itbulaga. Ang Ultra Stampede ay binansagang the greatest death toll in a game show ng Guinness World Records noong taong 2007 at 2010. Pero sa inyong palagay mga paps, sino nga ba ang dapat nasisihin sa nangyaring trahedyang ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!